Unti-unti na nga mga idol na nasisiwalat ang mga lihim na tinatago ni dating Pangulong Duterte. Mga lihim na dapat nang malaman ng sambayan ng Pilipino. Mga lihim na hindi na dapat pang itago ng matagal ng panahon at kinakailangan na ito ay mabulgar. Dahil kung hindi ito malalaman ng sambayan ng Pilipino, ay habang buhay tayong magiging bulag sa katotohanan at hindi natin namamalayan na tayo ay unti-unti nang sinisira, sinasakop ng bansang China. Ang relasyon ng bansang Pilipinas at bansang China mga idol ay sumikat noong panahon ng pagkapangulo nina dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo at ng dating Pangulong si Rodrigo Roa Duterte. Silang dalawa nga mga idol ang naging pangulo ng ating bansang Pilipinas na mas mayroong malalim na kaugnayan sa bansang China. Kung kaya't hindi naman maipagkakaila nga mga idol na ang dalawang ito ay tila mag best friend, si Gloria Macapagal Arroyo at si Digong. Alam nyo ba mga idol na ang bansang China ay naging sandala ni dating Pangulong Duterte noong panahon ng pandemya? At kaya nga mga idol lumubo ang utang ng ating bansang Pilipinas ay dahil umutang lang naman si dating Pangulong Duterte ng trilyones. At ang mga utang na ito nga mga idol ay kasalukuyang binabayaran ng ating kasalukuyang presidente na si PBBM. Ano nga ba mga idol ang relasyon ng bansang China at ni Duterte? At ano nga ba mga idol ang papel ng bansang China sa ating bansang Pilipinas? At ito nga mga idol ang ating alamin at pag-uusapan dito lamang sa Opinion Mo TV. Noong 2016 nga mga idol, pagkaupo pa lamang ni dating Pangulong Duterte ay nilikha ng Pangulo ng Pilipinas na si Rodrigo Roa Duterte at ng pinuno ng China na si Xi Jinping ang 2 taon ng bilateral consultation mechanism sa South China Sea. Isang proseso na nagpapahintulot sa dalawang bansa na mapayapang pamahalaan ang mga hindi pagkakaunawaan at palakasin ang kanilang mga relasyon. Subalit sa 2 taon nga mga idol nakasunduan na ito ay tila nga ba mga idol hindi na natapos at ang bansang China nga mga idol hanggang ngayon ay nanggugulo pa rin sa ating teritoryo. Subalit tila hindi lamang West Philippine Sea nga mga idol ang kanilang ginugulo, kundi pati na rin nga mga idol ang nalalapit na eleksyon at lalo tigit nga mga idol ang pagkakahuli kay Duterte ng ICC na kung saan nga mga idol ay naalarma ang bansang China, kung kaya't ito nga mga idol ay gumagawa ng paraan dahil gustong gusto nila nga mga idol na protektahan ang dating Pangulo na si Duterte at ang pamilya nito. On March 11th, China's foreign ministry announced that it was closely monitoring the situation after the Philippines arrested its former president, Rodrigo Duterte. Ang pagkakahuli nga mga idol kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay malaking hadlang at balakid para sa bansang China, lalo't tumatakbo pa ito nga mga idol bilang mayor ng kanilang lungsod sa Davao. Kung kaya tila ginagawa nga mga idol ng bansang China ang lahat upang si Duterte ay muling maibalik at magawa nila ang kanilang mga maitim na plano. This is an important incident. China has noted the relevant news and is closely following the development of the situation. I would like to reiterate that China has always advocated that the International Criminal Court should strictly abide by the principle of complementary jurisdiction, exercise its powers prudently in accordance with the law, and avoid politicization and double standards. Ganito pinoprotektahan mga idol ng bansang China ang pamilyang Duterte, lalo tigit nga mga idol si dating Pangulong Duterte dahil di umano nga mga idol ayon sa mga balibalita na itong si dating Pangulong Duterte nga mga idol ay napapakinabangan ng husto ng bansang China. At ngayong nasa ICC pa rin nga mga idol si dating Pangulong Duterte ay mas lalong nagpapaigting nga mga idol ang bansang China sa pagpapalaganap ng mga maling impormasyon, pagpapalaganap ng mga fake news. Ito ay upang guluhin nga mga idol ang sambayan ng Pilipino, lutuhin ang mga tao sa Pilipinas upang sa ganun nga mga idol ay kanilang magawa ang kanilang mga maitim na plano. At kung anong mga plano nga ito mga idol ay ating panuorin, ating unawain at ating ilagay sa ating mga kaisipan
upang sa ganun nga mga idol ay tayo ay maging handa sa lahat ng posibleng mangyari dahil nga mga idol na maganap na ang mga fake news dito sa atin. Panoorin natin mga idol ang video na ito at unawain nating mabuti upang tayo ay hindi malinlang ng sinuman. Sure ka bang Pinoy pa yung kasagutan mo sa comment section? Sa katatapos lang na Senate hearing, ibinulgar ng National Security Council na hindi lang sa West Philippine Sea nangingialam ang China, pati sa halalan ng Pilipinas gusto rin nilang mangialam. Ano ang ebidensya? Ipinakita ni Senador Tolentino sa Senado ang isang service agreement contract sa pagitan ng Infinitus Marketing Solutions at ang Chinese Embassy sa Pilipinas. Nakasaad dito ang pagbubuo ng mga keyboard warriors na may mahalagang papel sa issue management project. Ipresenta rin ang kopya ng isang cheque na nagkakahalaga ng 930,000 na inisyu ng Chinese Embassy para bayaran ng mga aktibidad sa ilalim ng kontrata. Ayon sa Senate hearing, ang mga troll farms na ito ay hindi lang basta nagkakalat ng impormasyon na pabor sa China, kundi engaged din sila sa disinformation at influence operation laban sa gobyerno ng Pilipinas at sa mismong mga Pilipino. Ano ang trabaho ng mga troll farm? Una, magpakalat ng pro-China narratives. Pangalawa, magkalat ng fake news. At pangatlo, siraan ng mga kandidatong kritikal sa China. At sino ang obvious na nakikinabang dito? Siyempre ang PDP laban candidates at mga loyalista ni Duterte. Hindi na rin nakakagulat dahil matagal nang bestie si Duterte at ang China. Yung ibang vloggers nga na maka Duterte, pinapadala pa at tinitrain mismo sa China at ginagastos ng China. So bakit kaya pinagtatanggol ng China si Duterte? Malamang dahil mas nakikinabang sila gaya ng pag-angkin ng teritoryo ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Kaya maging matalino, huwag bumoto ng mga kandidatong mas loyal pa sa Beijing kaysa sa bayan natin. Huwag bumoto ng maka Duterte at maka China. Ito ang katotohanan mga idol. Tayo ay binulag ni Duterte. Tayo ay pinaniwala na mahal niya ang sambayan ng Pilipino at ang bansang Pilipinas. Subalit ang totoo pala mga idol ay pansariling interes lamang ang kanilang hinahangad. At kahit ikapahamak nga mga idol ng ating bansa at ng sambayan ng Pilipino, ay wala silang pakialam at hindi nga sila titigil nga mga idol hanggat hindi nila nakukuha ang kanilang mga gusto. Kung kaya't nagpapalaganap sila ng mga fake news, nag-uupa o nagbabayad ng mga fake vloggers upang sa ganaon ay mas lalong lumaganap ang mga maling impormasyon upang sirain ang ating administrasyon. Kung kaya tayong mga Pilipino nga mga idol ay maging mapanuri, maging mapagmatiyag upang sa ganun nga mga idol ay hindi tayo malinlang ng mga mapagbalat kayo. Magaling magpanggap na kunwari ay mahal niya ang sambayan ng Pilipino at ng bansang Pilipinas. Subalit wala tayong kamalay-malay mga idol na tayo na pala ay pinag-aaway-away ng mga taong ito. At habang tayo nga mga idol na mga kapwa Pilipino ay nag-aaway-away at nagkakagulo, ay sila ay patuloy pa rin nga mga idol sa paggawa ng paraan upang guluhin ang gobyerno at upang linlangin ang sambayan ng Pilipino. At tila nga mga idol wala silang balak tumigil sa paninira sa ating gobyerno hanggang hindi sila nagtatagumpay. Kayo mga idol, ano ang masasabi ninyo mga idol sa pamilyang Duterte? Naliwanagan ba kayo mga idol sa reaction video na ito? Naniniwala ba kayo mga idol na hindi talaga totoong mahal ng pamilyang Duterte ang Pilipinas at ang sambayan ng Pilipino? Naniniwala ba kayo mga idol na sariling pang interes lamang ang kanilang ginagawa upang magawa nila ang kanilang mga pansariling kagustuhan? Ano ang masasabi ninyo mga idol sa reaction video na ito? Namulat ba kayo mga idol sa katotohanan? O nagising na ba kayo mga idol sa kasinungalingan ng pamilyang Duterte? Ano ang masasabi ninyo mga idol patungkol dito? Ibahagi mo naman mga idol ang iyong reaksyon at opinyon sa ating comment section.